Magandang gabi, mga ka-amazing. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako nga pala ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ang tahanan ng mga nakakakilabot, nakakagimbal, at tunay na kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isang kwentong bumabalot sa isang pampublikong paaralan sa Pampanga. Tungkol sa isang silid-aralan na hindi na dapat binubuksan. Huwag kayong aalis, mga ka-amazing. At ihanda na ang inyong sarili dahil sisimulan na natin ang kwento. Ang Baras High School sa Pampanga ay matagal nang pinag-uusapan hindi lamang dahil sa galing ng mga estudyante, kundi dahil na rin sa misteryong bumabalot sa ikatlong palapag ng lumang gusali nito. Sa pinakadulo ng pasilyo, naroon ang Room 307 o mas kilala sa tawag na Silid 7. Matagal na itong nakapadlak. Kahit bagong estudyante, agad na napapansin na laging laktawan ang Room 307 tuwing naglilinis ang mga janitor o nagsasagawa ng inspeksyon ang admin. May mga nakapaskil na karatula sa pinto nito. Huwag buksan, delikado at restricted area. Ngunit sa kabila ng mga babala, may mga usap-usapan pa ring umiikot. Tuwing Martes ng hapon, may naririnig daw na mga tunog mula sa loob. Parang may klase raw sa loob ng silid, wika ni Jomar, isang grade 10 student, habang nagkakape sa kantin kasama ang kanyang mga kaibigan. Anong tunog? Tanong ni Althea, tahimik pero matapang. Pag-ubo, pagbagsak ng bag, pagsinghot, tapos parang may naglalakad sa loob. Ay sus, guni-guni lang yan, sabat ni Trixie ang class clown ng grupo. Siguro may dagalang sa kisame. Pero hindi nakitawa si George, ang pinakamatanda sa grupo at transferee mula sa ibang bayan. Nakita ko sa CCTV, aniya, tahimik at seryoso. Nandun sa library, may footage. Yung janitor, si Mang Celso, pumasok sa room 307. Pero hindi na lumabas. Napatahimik ang grupo. 6:00 ng gabi, madilim na. Bit-bit niya yung mop, timba at walis. Normal lang ang kilos. Pero pagkalipas ng ilang minuto, may sumilip na anino sa likod niya. Tapos 7 silang nakatayo sa dilim. Martes, 5:00 ng hapon, nagpaiwan si Althea at George sa paaralan. Proyekto raw, pero ang totoo, gusto nilang patunayan kung totoo nga ang mga kwento. May duplicate key si George, bulong ni Althea. Yung silid, hindi na nililinis pero hindi rin binabaklas. Parang pinabayaan pero pinoprotektahan. Di ko alam kung bakit. Paglapit nila sa room 307, ramdam na agad nila ang kakaibang lamig. Hindi ito galing sa hangin, kundi parang mula sa loob mismo ng silid. Pinilit ni George buksan ang lock. Kumalabog ang pinto pero bumigay din. Pagbukas nila, agad silang nabalot ng amoy alikabok at lumang kahoy. Pero may isa pang amoy. Amoy lupa. Amoy bulok na bulaklak. Parang sementeryo. Hindi ako mapalagay, bulong ni Althea. Sandali lang tayo, titingnan lang natin. Tapos alis na agad. Pumasok sila. Ang mga silya ay nasa eksaktong ayos. Para bang isang normal na klase lang ang umalis kahapon. Ngunit 7 sa mga silya ay may pangalan pa rin na nakaukit sa likod. Jules, Rica, Andre, Ella, Marco, Sheila, Danica. Mga pangalan ito ng mga nasawi sa field trip, bulong ni George. Bigla silang napalingon nang marinig ang tok, tok, tok. Parang tunog ng bag na nalaglag sa sahig. Sumunod ang isang mahinang pag-ubo. Ag, pabulong pero nanginginig na tinawag siya ni Althea. Wala tayong kasama, di ba? Lumamig pa ang hangin. Ang mga ilaw sa kisame ay nagsimulang kumikislap. Nang tingnan nila ang sulok ng silid, may nakita silang aninong nakaupo sa isa sa mga bakanting silya. Isa,
dalawa, tatlo, hanggang 7. 7 silang estudyanteng unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Basa ang mga suot, may putik sa uniforme, at putlang-putla ang mga mukha. Ang mata ng bawat isa ay blanko, parang walang kaluluwa. Pero may luhang pumapatak. "Bakit kayo bumalik?" tanong ni Althea, nanginginig. Ang isa sa mga multo, si Jules, ang nagsalita, basag ang boses. "Hindi kami nakaalis. Naiwan kami dito. Walang nakakaalala." Sumunod na nagsalita si Ella, habang hawak ang lumang notebook. "May utang pa sa amin ang paaralan. At ngayon, kailangan may pumalit." Bigla silang tumayo, lumapit. Isa-isa, lumalapit sa kinatatayuan ni na Althea at George. "Akbo!" sigaw ni George. Pero tila mabigat ang katawan ni Althea, parang may humihila sa kanya paatras. Habang si George naman ay napaatras sa pisara, kung saan may nakasulat na lumang chalk. Oras na para sa bagong 7. Napapitlag si George nang biglang bumukas ang bintana sa likuran ng silid. Malakas ang ihip ng hangin na tila may kasamang mga bulong. Isang tinig ang narinig ni Althea sa kanyang tainga. Malapit, malamig at puno ng galit. "Huwag kang aalis. Ikaw ang pam-7." Napatili si Althea. Napaatras si George at pilit siyang hinila palabas ng pinto. Ngunit parang may humahawak sa mga binti ni Althea. Animoy mga kamay na hindi nakikita, na ayaw siyang paalisin. Nakita ni George ang mga multo. Si Jules, Rika, Andre, Ella, Marco, Sheila at Danica. Nakapalibot na sa kaibigan niya. Lahat ay umiiyak, nanginginig ang mga katawan, pero ang mga mata ay puno ng uhaw sa kapalit. "Althea!" sigaw ni George habang pilit hinahatak ang kaibigan papalabas. Isang matinis na tunog ang pumuno sa buong silid. Parang sabay-sabay na nag-crack ang mga buto. Tumigil sa pag-iyak ang mga multo at sabay-sabay na tumingin kay George. Tumahimik ang paligid hanggang sa biglang bang! Sumara ng malakas ang pinto. Nasa labas na si George. Naiwan si Althea sa loob. "Althea! Althea!" sigaw niya habang binabayo ng todo ang pinto. Pero tila may aninong nakatayo sa likod nito. Si Jules. Natatitig sa kanya habang hawak-hawak ang kamay ni Althea na tilang wala na sa ulirat. Kinabukasan, buong eskwelahan ang nagulantang. Wala si Althea. Wala ring makitang bakas na may pumunta sa 3 palapag. Ang room 307 ay muling nakapadlock. Si George. Pinatawag sa principal's office, pero hindi siya nagsalita kahit isang salita. Ang mga mata niya ay tilang laging nakatitig sa kawalan at palaging nagbubulong ng, "Hindi ako ang pam-7. Hindi ako." Makalipas ang 2 linggo, isang bagong janitress ang inassign sa lumang building. Si Aling Pilar. Matanda na ito pero sanay na sa mga bulok na kwarto't amoy alikabok. Bakit kaya hindi nalilinis itong silid 307? Sayang, malawak pa naman. Tanong niya sa sarili habang daladala ang susi na ibinigay sa kanya ni Mr. Ocampo, ang school admin. Nang pinihit niya ang susi, kusa itong bumukas kahit hindi pa niyang naiikot. Pagpasok niya, napansin niyang malinis ang loob. Walang alikabok, walang kalat, pero may kakaibang presensya. Sa bawat silya ay may pangalan na Jules, Rika, Andre, Ella, Marco, Sheila, Althea. Napakunot-noo si Aling Pilar. "Althea, di ba yan yung estudyanteng nawawala?" Nang marinig niya ang tunog ng bag na nahulog. Isang pag-ubo, isang pagsinghot. Tiningnan niya ang mga upuan, may aninong nakaupo sa bawat isa. Lahat ay mga batang estudyante. At sa gitna ng silid, may bakanteng silya. Isang silya, wala pang nakaupo, bulong niya. Biglang tumayo ang multong si Althea mula sa kanyang upuan. Tumingin kay Aling Pilar. "Kailangan naming isa pa," bulong niya. Samantala, si George ay di pa rin pumapasok. Laging wala sa klase.
Hanggang sa isang araw, nagpakita siya sa guidance office. Duguan ng kamay, may hawak na lumang lapis at notebook. Ito yung notebook ni Ella. Bulong niya. May pangalan kaming lahat dito. At ngayon, ako na ang susunod. Pinilit siyang pigilan ng guidance counselor, pero tumakbo si George paakyat sa third floor. Habang binabaybay niya ang hallway, unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Parang nagiging malabo ang ilaw at ang mga dingding ay nagiging kulay uling. Pagsapit niya sa room 307, bukas na ang pinto. Sa loob, 7 estudyanteng multo ang nakaupo na. Sa gitna ng silid, may hawak si Ella na isang upuang bakante. Kumpleto na kami. 8 na tayo, sambit ni Jules. Wala nang labasan, dagdag ni Danica. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likod niya. Pinig ng dating guro na si Ma'am Teresa, isa sa pinakamatagal sa paaralan. Inila niya ito palayo mula sa pinto. Sa isang iglap, nagsara ang room 307. At sa salamin ng bintana nito, nakita nila ang mga multo. Lahat nakatingin sa kanila, galit na galit, umiiyak. Sa faculty room, ipinaliwanag ni Ma'am Teresa ang matagal na niyang alam. Hindi aksidente ang nangyari sa field trip. Hindi landslide ang dahilan. Ang totoo, may ritual na isinagawa ang 7 estudyanteng iyon. Sumpang ritual para sa karunungan at kapangyarihan. Ngunit may kabayaran at bawat taon, kailangang may kapalit. Anong kapalit? Tanong ni George. Isang kaluluwa. Tuwing Martes ng hapon, tuwing ika-7 period. Ngayon, patuloy pa ring nakatayo ang silid 307. At sa bawat bagong school year, laging may isang estudyanteng nawawala. At sa lumang class record na itinatago ni Ma'am Teresa, naroon ang mga pangalan nila at isang bakanteng linya. Hindi pa tapos ang 7. 3 araw matapos ang insidenteng halos ikabaliw ni George, pinatawag siya ng principal na si Mr. De La Cruz. Sa loob ng opisina, naroon din si Ma'am Teresa. Tahimik lang at parang may itinatago. Tahimik si George, pero ramdam ng lahat ang bigat ng hangin sa paligid. George, panimula ng principal, anong totoo, bakit ka nagwala sa 3rd floor? At ano yung sinasabi mong ritual? Totoo ba lahat yon? Tiningnan ni George si Ma'am Teresa. Dahan-dahan itong tumango na para bang sinasabing, sabihin mo na ang totoo. Ipinagpalit nila ang kaluluwa nila para sa kapangyarihan, para sa katalinuhan, para sa galing sa academics. Pero hindi nila alam na may kapalit pala. Ang isa sa kanila, si Ella, ang nag-umpisa ng lahat. At simula nung mamatay sila, tuwing Martes ng hapon, bumabalik sila para humatak ng bago. Isa kada taon. Hindi nila kayang lumaya kung hindi sila mapalitan. Natahimik ang silid. Ngayon, ako na ang tinitingnan nilang kapalit. Makalipas ang 1 linggo, may bagong guro na pumasok sa Baras High, si Sir Nathaniel, isang matipuno at medyo bata pang teacher mula sa Maynila. Walang nakakaalam kung bakit siya biglang inassign doon. Pero ang totoo, may lihim siyang alam. Sa unang araw pa lang niya, napansin na niya ang room 307. Parang hinihigop siya ng silid. Nang tanungin niya ang mga kapwa-guro tungkol dito, iwas ang lahat ng sagot. Wala kang dapat alamin dyan, sabi ni Ma'am Teresa. Pero kinagabihan, bumalik si Sir Nathaniel mag-isa sa school. May dalang kamera, lumang journal at lumang mapa ng eskwelahan. Pagbukas niya sa room 307, agad niyang naramdaman ang bigat sa dibdib. Parang may humihila sa puso niya pababa. Ang sahig ng silid ay may lumang marka na tila mga lumang simbolo, parang ginagamit sa pangkukulam o anting-anting. Binuksan niya ang kanyang journal, isang lumang talaan ng kanyang amang albularyo. Dito niya nakita ang simbolo ng ika-7 kaluluwa.
Ang sabi sa journal, kung saan may 7, kailangang may isa pang 7 upang bumuo ng ikalawang siklo. Kapag nabuo ang ikalawang 7, tuluyan ang mabubuksan ang tarangkahan para sa mas malalakas na espiritu. Biglang bumukas ang ilaw ng silid kahit hindi niya ito binuksan. At sa bawat upuang may pangalan, isa-isang umilaw. Hanggang sa dumating sa huli kung saan nakaukit na ang bagong pangalan, George S. Sa kabilang bahagi ng school, si George ay naglalakad mag-isa papuntang library. Pakiramdam niya'y may tumatawag sa kanya. Malinaw ang tinig, pamilyar, tinig ni Althea. George, tulungan mo kami. Ayaw ko dito. Althea? Tumakbo siya sa hagdan, tinungo ang 3rd floor, habang naririnig ang ingay ng mga mesa at upo ang bumabangga sa loob ng room 307. Paglapit niya, naroon si Sir Nathaniel, nakaluhod, may hawak na kandila, at tila nagsasagawa ng orasyon. "George, umalis ka dyan!" sigaw ni Sir Nathaniel. Ngunit huli na. Umukas ng kusa ang pinto ng room 307 at isang puwersang hindi maipaliwanag ang humigop kay George papasok. Sa loob ng silid, bumalot ang dilim. Walang mesa, walang upuan. Tanging mga mukha ng mga estudyanteng dating niyang kaklase. Si Ella, Jules, Rika, Marco, Sheila, Andre, at si Althea. George, anang tinig ni Althea, nanginginig. Tinutulungan kanya, pero kailangan namin ng isa pa. "Hindi ako ang pang-7, sigaw ni George, nangingilid ang luha. "Pero kami 7, kailangan namin ng ikaw para maging 8, sapagkat ikaw ang huling bahagi." Biglang lumiwanag ang paligid. Si Sir Nathaniel ay tumayo sa labas ng silid. Hawak-hawak ang itim na krus at orasyon ng pangwawasak ng ritual ng ika-7 siklo. "Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng dugo ng mga inosente, tinatapos ko ang ugnayang ito," sigaw niya. Nangisay ang mga multo. Nagsimulang gumuho ang sahig ng silid. Isa-isang naglaho ang mga anino. Ngunit si Althea nanatili. Nakatitig kay George habang unti-unting umiiyak. "Patawarin mo ako. Ako ang nag-joke sa kanila noon. Dahil gusto naming makapasa sa UPCAT. Ayaw na naming mabigo." Pagsapit ng umaga, natagpuan si George sa gitna ng room 307. Wala ng mga multo, wala ng marka. Nakayuko lang siya, hawak-hawak ang lumang upuan kung saan nakaukit ang pangalan ni Althea. Sa labas ng silid, nakatayo si Sir Nathaniel at si Ma'am Teresa. "Naputol mo ang siklo pero hindi pa ito tapos. May naiwang pinto." "Anong pinto?" tanong ni Ma'am Teresa. Tumuro si Sir Nathaniel sa kisame ng silid. "May trapdoor diyan. Isang patong pa ng kasaysayan ang itinatago ng paaralang ito. Ang room 307 ay itinatayo mismo sa ibabaw ng dating libingan." Sa mga sumunod na araw, sinuspinde ng prinsipal ang buong 3rd floor. Ipinatawag ang mga kontraktor upang magsagawa ng pagsiyasat. Habang binabaklas ang kisame ng room 307, natagpuan ang lumang trapdoor. May kalawang, may kadena, at may nakaukit sa kahoy. Kandadong hindi dapat binubuksan. Pero may isa sa mga trabahador, si Mang Lito, ang hindi nakatiis. Pinilit niyang buksan ang trapdoor. At sa pagbukas niya, isang malamig na usok ang lumabas, kasama ang isang bulong. Hindi pa tapos ang 7, may ikalawang siklo pa. Sa mismong araw na nabuksan ni Mang Lito ang trapdoor sa kisame ng room 307, biglang nagkaroon ng sunod-sunod na kakaibang pangyayari sa buong paaralan. Una, lahat ng relo sa loob ng campus ay tumigil sa eksaktong oras na 7:07 p.m. Pangalawa, ang mga CCTV cameras sa 3rd floor ay sabay-sabay na nag-blackout at nang muling bumalik ang feed, iisang imahe lang ang lumitaw sa bawat screen. Isang matandang babae na nakasuot ng itim na barot saya, nakatayo sa gitna ng room 307,
at nakangiting tila inaanyayahan ang manunood papasok. Sa faculty room, si Sir Nathaniel ay biglang napapalingon sa bintana habang tinatapos ang kanyang report. Sa kanyang paningin, tila may mga estudyanteng dumaan sa labas pero hindi niya makilala ang mga mukha. Isa lang ang tiyak niya, hindi sila kabilang sa kasalukuyang populasyon ng eskwelahan. Nagmadali siyang bumaba sa record section ng school library. Hinanap ang mga lumang mapa at dokumento ng Paras High School. Doon niya natuklasan ang isang lihim na matagal nang ibinaon sa kasaysayan. Bago pa man naging paaralan ang Paras High, ito raw ay dating bahay ampunan ng mga batang itinakwil ng simbahan. Sinasabing ang ikatlong palapag ng lumang gusali ay eksklusibong ginamit para sa mga batang isinumpa. Yaong pinanganak na may mga depekto o ipinanganak ng lapas sa kasal ng mga madre. May tala ng isang insidente noong 1927. Isang malaking sunog ang tumupok sa ikatlong palapag. Ayon sa report, 17 bata ang hindi na nailigtas. Isa sa kanila ay pinaniniwala ang anak ng isang madre sa Cura Parroco. Walang pangalan sa record, pero may palayaw, ikapitong sumpa. Habang binabasa ni Sir Nathaniel ang tala, biglang bumukas ang pinto ng library. Nakita niya si George, gising na gising ang diwa, nanginginig sa takot, ngunit may hawak na isang lumang journal na galing pa kay Ella. Sir, may mas malala pa sa pito. Hindi lang ito simpleng sumpa. Itinulak ni George sa mesa ang journal. Doon may nakadrawing na bilog na may 14 na tuldok sa paligid. Sa gitna nito, may simbolo ng mata at natasulat. Kung makumpleto ang 2 ikot ng pito, mabubuksan ang mata ng ikatlong liwanag. Ang tarangkahan ng walang hanggang multo. Sa ilalim nito isang babala. Ang unang pito ay tagapagbukas. Ang pangalawa ay tagapagsama. Kapag nabuo ang 14, hindi na tao ang kayang magsara ng pinto. Maya-maya, bumukas ang ilaw sa buong paaralan. Pero hindi ito liwanag ng kuryente, kundi isang mapusyaw na kulay bughaw na liwanag na tila bumalot sa buong gusali. Sa silid ng CCTV, nakita ng security ang lahat ng estudyante sa first and second floor ay tila na freeze sa kanilang kinatatayuan. Hindi gumagalaw, parang rebulto. Sa third floor, nagsimula na ang paglabas ng anino mula sa trapdoor ng room 307. Isa, 2, hanggang sa 7 bagong espiritu ang tumambad. Lahat ay may pilat sa noo, duguan ang uniforme at walang mga mata. Nangunguna sa kanila, isang batang babae na tila hindi kabilang sa unang batch. Mas matanda, mas matikas at may hawak na lumang rosaryo na sunog ang krus. Lumapit siya sa pinto ng silid at bumulong. Kami ang ikalawang 7. Sa covered court, kung saan pansamantalang pinalikas ang mga estudyante, isa-isang nagkakagulo. May mga batang nagsisimulang mawalan ng ulirat. May ilang biglang naglalakad paakyat ng gusali para bang may humihila sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ma'am Teresa ang isang batang babae na hindi niya kilala. Nakaupo sa bangkito, nakatitig sa kanya. Maputi, kulot ang buhok, suot ang lumang uniforme ng mga madre. Ngumiti ito. Ma'am Teresa, naaalala mo pa ako? Napaatras si Ma'am Teresa, nanginginig. Hindi pwede. Ikaw ay, iniwan ninyo kami. Tinakpan ninyo ang apoy at ngayon kami naman ang magtuturo. Lumapit ang bata sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ni Ma'am Teresa ang eksaktong gabi ng sunog. Siya, bilang batang madre, ang nagsara ng pintuan ng third floor habang sumisigaw ang mga bata sa loob. Hindi upang iligtas, kundi upang itago ang kasalanan ng kumbento. Walang makakaalam, sabi ng matandang madre noon. Isasara natin ito at tatahimik ang kasaysayan. Pero ngayon, bumalik ang mga tinig at gusto na nilang marinig ng buong mundo ang kwento nila. Muli, sa room 307,
Si George ay nakatayo sa gitna ng classroom. Walang laman ang upuan, walang estudyante. Pero nasa paligid niya, sa dingding, nagsusulat ang sariling dugo. 14, malapit na. Tumulo ang dugo sa kanyang kamay. Nang tiningnan niya ito, may bakas na bilog na lumilitaw, ang mata ng ikatlong liwanag. Hindi na ako makakatakas, sir, bulong ni George. Sumagot si Sir Nathaniel habang hawak ang kus na bakal. Hindi mo na kailangang tumakas dahil lalaban tayo, ngunit hindi tayo sapat. Kailangan natin ang isa pang tagapagmana ng kasaysayan. Sabay silang tumingin kay Ma'am Teresa na kasalukuyang nilalapitan ng batang multo. Nagdilim ang paligid habang si Ma'am Teresa ay unti-unting nilalapitan ng batang multong nakasuot ng unipormeng madre. Habang lumalapit ito, tila unti-unting nabubura ang kasalukuyang panahon sa paligid niya. Ang mga taong nasa covered court ay nawawala isa-isa, parang nilalamon ng hangin. Ma'am Teresa, bulong ng bata, ikaw ang susi, ikaw ang nagtaksil, ikaw ang tagapagtakip. Napaatras si Ma'am Teresa, nanginginig ang kamay, hinawakan niya ang rosaryo sa kanyang leeg. Ngunit parang tinutunaw ito ng presensya ng bata. Hindi ko sinasadya, sumunod lang ako. Bata pa ako noon. Sigaw niya habang tumutulo ang luha. Ngunit ikaw ang nagpasya. Ikaw ang nagsara ng pintuan. Kaya ngayon, ikaw rin ang magbubukas ng huli. Biglang sumabog ang salamin ng faculty window. At sa alikabok at bubog ay lumitaw ang mga multong bata mula sa 27. Nakatayo sa labas ng gusali. Lahat nakatingin kay Ma'am Teresa. Nagsimula silang umawit. Isang lumang Latinong dasal na binaliktad ang tunog. Nox per ignem, septem, reditum, lumen, aperire. Sumigaw si Sir Nathaniel. Teresa, labanan mo. Ikaw lang ang makapipigil. Buhayin mo ang katotohanan. Ngunit bago pa siya makalapit, bumukas ang pinto ng covered court. Pumasok si George, pero hindi na siya ang dati. Ang kanyang mga mata ay may mapusyaw na liwanag, at sa kanyang noo ay malinaw na nakaukit ang bilog na may mata sa gitna. Wala nang atrasan, sir, bulong niya. Ako na ang 14. Lumindol, nabitawan ni Ma'am Teresa ang kanyang rosaryo. Nagsimulang mabiyak ang sahig ng court, at mula sa mga bitak ay lumalabas ang mga kamay. Hindi tao kundi malamig na anino. Mula sa langit, bumagsak ang isang puting liwanag at bumagsak sa gitna ng court. Doon tumayo ang isang matandang lalaking nakaitim na balabal, ang ama ni Sir Nathaniel, si Mang Lucio, ang albularyong dating pinatay sa isang kaso ng panlalason na may kaugnayan sa barashay. Ako ang huling bantay ng tarangkahan, ngunit huli na ang lahat. Nabuksan na ang mata. Sumingasing ang hangin. Ang trapdoor sa kisame ng room 307 ay bumukas ng kusa at isang makapal na usok ang bumalot sa buong gusali. Mula rito'y bumaba ang isang nilalang. Isang batang walang mukha, may mahabang buhok at duguan ang mga kamay. Ito ang tinatawag sa lumang kwento bilang ang sumpang sanggol. Habang dumarating ito sa gitna ng court, ang 7 unang multo at ang 12 ay sabay-sabay na lumuhod. Salubungin natin ang Panginoon ng liwanag ng kadiliman. Lumiwanag ang mata sa noo ni George. Siya ang nagsilbing huling bahagi ng ritual. Sumigaw siya, ako ang 14. Sa dugo ko isinusumpa kong ibukas ang tarangkahan. Pumutok ang paligid at ang buong eskwelahan ay nilamon ng gubhaw na liwanag. Nagsisigawan ang mga estudyanteng naiwan sa loob ng building. Ang ilan ay biglang natumba at tila nawalan ng diwa. Ang mga guro ay nagtakbuhan pero lahat ng daan palabas ay nawawala. Ang mga pinto ay nagiging pader. Ang mga hagdan ay nauuwi sa bangin. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Ma'am Teresa. Nanginginig pero mulat ang isipan. Hindi ito matatapos sa akin.
Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at sunog na papel. Ang orihinal na panalangin na ginamit ng mga madre noong 1927 upang isumpa ang mga bata. Mang Lucio, sigaw niya, ano ang kapalit ng pagbura ng mata ng liwanag? Buhay. At alala, sagot ni Mang Lucio. Kailangang magsakripisyo ang tagapagtapip. Kailangan niyang tanggapin ang kasalanan sa buong pagkatao at manatiling buhay habang ang iba ay nalilimutan. Humakbang si Ma'am Teresa patungo sa gitna kung saan nakatayo ang sumpang sanggol. Lahat ng multo ay umiwas habang siya ay lumalapit, dala-dala ang papel at naglalakad sa apoy ng pagsisisi. Ako ang tagapagtakip. Ako ang nagkulong sa inyong kasaysayan. Ako ang dahilan kung bakit hindi ninyo natagpuan ang liwanag. Sa dugo ko, sa puso ko, sa alaala ko, binubura ko ang tarangkahan. Binubura ko ang mata ng ikatlong liwanag. Tumili ang sumpang sanggol. Nagliyab ang paligid. Ang mga multo ay nagsisigaw. Si George ay napahandusay sa lupa at tila nawalan ng malay. Si Sir Nathaniel ay pilit na umaabot sa kanya. Hawak-hawak ang rosaryo ni Teresa. Isang huling sigaw ang bumulwak sa hangin at sa isang kisap mata, naglaho ang lahat. Tumahimik ang buong Baras High School. Ang room 307 ay sarado na muli. Walang bakas ng ritual. Walang aninong gumagala. Sa records office, may natagpo ang bagong logbook na nagsasabing ang kasaysayan ay naitama. Si George ay nagising sa ospital makalipas ang 2 linggo. Wala siyang maalala sa naganap. Wala na ang marka sa kanyang noo. Si Sir Nathaniel ay hindi na muling nakita. Ngunit sa faculty lounge, may iniwang journal, may titulo. Ang ikalawang 7 sumpa isinara. Ngunit may tanong pa rin. May ikatlong 7 ba? Lumipas ang ilang buwan matapos ang insidente sa Baras High School. Marami sa mga estudyante ay nailipat sa ibang eskwelahan. Ang lumang gusali ay tuluyang ipinasara at ang room 307 ay muling pinako. Nilagyan ng selyo mula sa simbahan at sinadyang burahin mula sa official floor plan ng paaralan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may mga patak ng ulan tuwing Martes ng hapon na tila lumalakas sa paligid ng lumang gusali. Kahit maaraw ang buong bayan, sinasabing ito raw ang luha ng mga kaluluwang hindi nakalimot. Sa bagong building ng paaralan, si George ay isa ng graduating student. Tahimik na, hindi na masyadong nagsalita, pero mulat ang isipan. Tuwing may bagong estudyanteng nagtatanong tungkol sa room 307, hindi siya sumasagot. Initingnan lang niya ang kisame at minsan sa library, nahuli siyang nagsusulat sa isang lumang journal na may parehong simbolo, bilog, mata at 14 na tuldok. Hindi pa tapos ang lahat. Bulong niya sa sarili habang isinara ang journal. Pero sapat na ang katahimikan ngayon. Sa isang abandonadong bahay sa kabilang bayan, isang matandang lalaki ang lumapit sa altar na puno ng kandila. Nakatayo sa harap ng salamin. Binuksan niya ang isang kahon ng lumang itim na tela at inilabas ang isang maliit na laruan, isang sirang manika na may dugoang mata. Hindi mo sila nakuha lahat, Teresa, bulong ng lalaki. Dahil may ikatlong 7 at ako ang magtuturo sa kanila. Umihip ang malamig na hangin. Tumigil ang kandila sa pagliwanag. Sa salamin, sumilip ang 7 bagong anino. Mga batang tila walang mukha, pero may mga pangalan na unti-unting sumusulpot sa salamin. Sa huling tala ng journal ni Sir Nathaniel, may isang sulat na tila para sa sino mang makakabasa nito. Kung binabasa mo ito, tandaan mong ang mga multo ay hindi basta nagpaparamdam
upang manakot. Sila'y mga alaala. At ang alaala kapag nilimot ay nagiging multo rin. Huwag mong hayaan na ang kasaysayan ay ulitin muli sa susunod. Baka wala nang natitirang buhay upang isulat ito. At dyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig sa nakakatakot at nakakakilabot na kwento ngayong gabi. Sa Silid 7, Ikapitong Kaluluwa. Kung kayo ay kinabahan, kinilabutan o hindi na makatulog mamaya, ibig sabihin ay nagustuhan ninyo ang kwento. Kaya huwag niyong kalimutang i-like, i-share at i-comment dito sa ating YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ang tahanan ng mga pinakamalupit na kwentong katatakutan sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagkwento, nagpapasalamat sa pagtitiwala at pag-antabay. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing. Mag-ingat sa dilim at huwag kalimutang isara ang pinto ng Room 307. Paalam.